Hindi po tayo tatakbo. At tayo po ay maupo. Pass your shoulder. At pass your shoulder at baka kayo ay makalog. At tayo ay ano lang. Focus lang. Huwag kayong matutulog. Baka kayo malaglang. So, yun. Focus lang tayo sa pakikinig para sa ating Panginoon. Walang iba po na magpagmensahe kundi ang ating buting Pastor Raul. Pakpakan po natin. Praise the Lord. Kuha ba kayo salita ng Diyos? Amen! Salamat sa Panginoon at nandito si Brother Marvin at nandito Jay at magabunga po sila ng Bible study natin every Wednesday. Purihin po ang Diyos sapagkat patuloy na nagpapadala siya ng mga kaluluwa na makasama natin sapagkat kumbaga kung tayo lang, mukha ko na naman. Pero masaya po ba kayo sa umagang ito? Amen! Masaya ba kayo na nandito tayo sa Panginoon? Amen! Pakisabi nga sa iyong katabi, masaya ako. Na kapiling kita sa umagang ito. Masaya ba kayo? Bakit malungkot eh? Masaya ako. Na kapiling kita sa umagang ito. Parang hindi niyo masayang gustong makapiling ang bawat isa sa atin. Although, the past week, meron maraming trabaho tayong ginagawa. Maraming mga nangyari sa buhay natin, but still, God is with us. Amen. We believe that His grace is upon us, and His power is upon us. He continue to give us strength sa mga panahon ng kahinaan natin. God is our strength, and that is the work of our Lord Jesus Christ. Patuloy pa rin pong gumagawa ang ating Panginoon sa Kristo sa mga panahon ito. Sa ating buhay ay naroon pa rin ating Panginoon. Patuloy po tayong magalak, patuloy po tayong masaya sapagkat nais ng Diyos na magalak at masaya po tayong lahat. At nais ko po kayong anyayahan sa panalangin bago po tayong hinig sa salita ng Diyos. Lord God in heaven, we bow down for your presence. We ask for guidance from the Holy Spirit to discern your word this morning. Lord, cleanse our heart and minds so that we will learn and understand what you will say unto us in this morning. Lord, we believe that you are God, the Most High, and we will magnify and we will glorify your name. And that the Holy Spirit will continue to empower our heart this morning, Panginoon. And I hope and pray that the Word will give encouragement to each of us. And the Word will become our strength, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat itinako mo ang bawat kaluluwa sa lugar na ito upang magpuri at magsamba sa inyo, Panginoon. Tunay nga na napakasarap at napakasayang isipin na kami magkaisa sa panambahan sa inyo, Panginoon. And the work that you have given us, we will continue, Lord, until the day you will redeem us and we will be in heaven. Panginoon, itago po sa inyong likuran ang inyong lingkod at ikaw po ang aking tinataas, Panginoon, at pinupurihan sa aking buhay. Give me all my sins, give us all our sins, God. And we believe that your Holy Spirit is in this midst, Lord. Sa iyo po ang purihan at kataas-taas ng pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ito'y aking sinasamot, pinapasalamat at idinadalangin. Amen at amen at amen. At salamat po sa Panginoon sapagkat tunay na siya po ay narito sa ating kalagitnaan. At ang mensahe po natin ay matatagpuan sa aklat ng Marcos, sa aklat ni Apostle Mark. In Mark chapter 9, verse 15 hanggang verse 27. And our message for this morning is the work of Jesus Christ. So, noong kapanahunan, noong panahon ni Jesus Christ, marami pong mga gawa ang ating Panginoon sa Kristo. Naniniwala po ba kayo doon? Ito po yung mga makapangyarihang gawa. Ito po yung mga mahimalang gawa sa buhay natin. Kaya hanggang ngayon, ako'y naniniwala na ang ating Panginoon sa Kristo, hanggang ngayon, patuloy po siyang kumikilos at gumagawa sa ating buhay.
So napakahalagang unawain po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, the power of God, the power of Jesus Christ that has continued working upon our life in this present time. Mayroon po Diyos sa panahon na ngayon. Mayroon pong gumagawa sa mga buhay natin. Although, iba po yung gawain ng mga pastor, iba po gawain ng mga lingkod ng Diyos, iba rin po ang gawain ng ating Panginoong Kristo. At bilang manggagawa, katulad ni Kristo, bilang manggagawa ng Diyos, marami pong na-experience, marami pong nasubukan ng ating Panginoong Kristo na mga mahihirap na mga sitwasyon sa kanyang buhay. Kagaya din naman namin mga pastor, marami po kaming sitwasyon sa buhay na mahirap din. No? Mahirap minsan ang kulang at maiksing panahon sa pagkaaral ng salita dahil may trabaho. Mahirap minsan na pagsabayin ang pamilya at sa gawain. Napakahirap po talaga. Mahirap minsan ang kumuha ng isang posisyon at mayroon ka bang ibang alalahaning posisyon din. Mahirap na mahirap. Kaya isang pribilehiyo para sa aming mga pastor that we can work in God and also we can work other things. At ang pagpapastor po talaga, nararanasan ko para sa akin, mahirap din po talaga. Alam niyo ba yung kwento ng kalabaw? May kwento po sa kalabaw. Hindi po ito kwento kalukuhan. Kwento medyo may saysay at katotohanan. Kapag tayo nagkwento naman, medyo kwentong barbero ng konti at may kwentong katotohanan at kwentong may saysay naman. Meron po isang Amerikano, meron isang Hapon, at meron isang Pilipino. Ito, ano niyo natin, di ba? Yung kwentong ito. Yes, ito po yung kwento ng isang pastor. Gusto ko lang po may-share kasi the work of Jesus Christ, na-relate po sa sarili namin, the work of pastors, the work of servants, the work of the Christians na rin naman. So, meron po nagpapaligsahan sa isang paligsahang paiyakin ng isang kalabaw. Yan. Sino po nakilala ng kalabaw? Hindi na kilala ang kalabaw? Katabi nyo lang. Ang kalabaw po, ito po ay Philippine National Animal ba? Kalabaw. National symbol of animal is Carabao. So, national fruit natin ay mangga. So, wala pa natin. National natin, tree is huwag muna tayo roon. Kalabaw muna sa Dito muna tayo sa kalabaw. Ang kalabaw po, mahirap paiyakin. Sino po makapagpayak na ng kalabaw? hirap pa iyakin niya. Makapagpayak na ng kalabaw dito? Sino po nag-aaral rito? Itaas yung mga kamay. Ako nag-aaral ako dati sa probinsya. Mahirap po mag-aaral. Hindi sa kalabaw iiyak, ikaw iiyak. Amen? Oo. Ikaw humihila sa kalabaw. Ang kalabaw, hirap na naghihila sa araro, hindi iiyak yun. Anong gagawin mo? Ikaw ang iiyak ka araro sa hirap ng pagka-araro po. At kapag tumusok yung araro mo doon sa matikas na lupa, ang hirap bunutin. Kaya ka na nag-EPS at nag-Korea na lang. Nagpapala ng Diyos. Pati pa lang ng payakan ng kalabaw at isa rito ang sumali at isang inhinyerong Amerikano magaling na magaling. At talagang gusto niya paiyakin yung kalabaw. No? Ginawa niya na lahat ng paraan ng inhinyerong Amerikano para paiyakin yung kalabaw, hindi iiyak ang kalabaw. Hindi iiyak ang kalabaw. So magaling yung yung Amerikano. Ang Amerikano po, unang nakarating sa buwan. Tama ko ba ako? If I'm wrong, American is the first person to go to the moon. O sila Neil Armstrong pa, sila Armstrong. Eh sabihin, magaling yung mga Amerikano. Oo, siguro. Tayo wala pa no. Sila ay nakarating na sa buwan. At tayo maaaring wala pang narating ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, di pa tayo nakarating sa buwan. Maaaring buwan-buwanan lang. Buwan. Assignment. Tuntunan. You know, Monjo, like that. It's the game. Okay. Hindi niya napaiyak ang kalabaw. Tating naman sa Hapon, magaling mangarate. Kinarate niya ang kalabaw. Lahat ng karate, ginawa niya sa kalabaw. Ang mga Haponis, magaling pong mangarate. Mga Chinese, mga Haponis, mga taekwondo po, di ba?
Samarin Taekwondo is the Korean sports, fighting sports. That's why when I see a Korean very strong, I will not fight because I know I'm good in Taekwondo. Filipino is, sa atin kasi arnis. Arnis ang sumikat sa atin. Di ba balisong? Hindi ba? Awag ko yung balisong, papatay na tayo mo. Delikado yung bro, wag lang, arnis lang, pampabuko lang. Kasi yun, papatay na talaga. At kinarati ng hapon yung kalabaw. Alam ko, nakaalam na nito. At hindi umiyak yung kalabaw. Ayaw talaga umiyak yung kalabaw. Hirap pa yakin ng kalabaw. Punga lang. Pero Pinoy lang. Pinoy, matindi ang Pinoy talaga. Pinoy. Ibang Pinoy. Iba ang Pinoy, bro. Pinoy. Pastor yung Pinoy. Pastor pala. Pastor yung Pinoy. Ngayon, sinimulang hindi sinasaktan ng Pinoy yung kalabaw. Kasi hindi umiyak sa sakit, hindi umiyak sa anong pang maraan. Kinuwento lamang ng pastor yung kanyang buhay. Impisahan niya sa una. Hindi na kalabaw. Makinig ka lang. Una pa lang talaga, no? Marupok yung pagkakwento niya sa kalabaw. Kalabaw, alam mo ba? Ang mga gawa ko noon pa man, napakahirap. Ano mo kalabaw, dumanas kami na hindi na makakain sa ministeryo. Dumanas kami, walang pera. Dumanas akong umiyak na dahil sa tikas ng ulo ng aking mga membro. Dumanas ako kalabaw na lahat ng paghihirap. Lahat ng hirap ng aking gawa para sa Panginoon. Dumanas ako noong kalabaw. Naniwala mo kahit sa hindi, parang kalukuhan, pero yun po ang dahilan ng pag-iyak ng kalabaw. Napaiyak. Napaiyak. Nalungkot. Nalungkot yung kalabaw. Naramdaman eh. At naramdaman ng kalabaw, Napaka... yung hirap ng pastor. Gusto niyo ba mag-pastor pa? Parang ayaw niyo na. Ngayon ito lang sa pastor doon. Makikinig na lang ako. Narin ako nito eh. Baka paiyak ang karabaw eh. Payak ng kalabaw. Minsan naman ang kalabaw, iyak ng iyak. Noong una, gusto pa iyakin, umiyak. Pangalawa, kalabaw naman iyak na iyak. Kung sino gusto makapagpatigil sa iyak ng kalabaw, mananalo. Pinabahan mo. Matindi. Matindi ito. Matindi. Ang kalabaw, iyak ng iyak. Nakita mo kayong kalabaw na umiyak na? At ginaganon yung kanyang paasa mo. Ang pangit ko. Wala ba siguro? Ito yung kwento lang mo. Hindi natutunan. Yung umiyak ng kalabaw. Tinawag ng Amerikano. Amerikano, kaya mo kang patahanin ng kalabaw. Oh, kaya kong patahanin yan. Ano pa't nakapunta na kami sa buwan? Ano pa katalinuhan namin? Para hindi mapatahan ng kalabaw na umiyak na ito. Kaya ko to. Sabi niya, lahat ginawa sa kalabaw. Iyak ng iyak yung kalabaw. Yung Amerikano, hindi pa rin tumigil sa yung kalabaw hindi pa rin tumigil sa pag-iyak. Kahit anong ginawa ng Amerikano. Yung Hapon naman, maraming gamot. Okay, yung pag-iyak mo, kailangan natin ng gamot yan. Ano na yan, kailangan natin yung gamot sa pag-iyak. Hindi pa rin tumigil sa pag-iyak yung kalabaw. Hindi pa rin talaga iyak na iyak pa rin. Pinoy na pastor pala. Pinoy pa rin na pastor. Pastor! Pinoy na pastor, nilapitan yung kalabaw. Sabi niya, kalabaw, ayaw tumigil sa pag-iyak. Ayaw ko, sabi mo kalabaw. Nagsalita yung kalabaw. But in the Bible, Prophet Balaam and his horse, the horse, spoke to Balaam. You remember that in Numbers. Yung kabayo, nagsalita kay Balaam. May kalabaw din magsalita. Yung kabayo nga. Nagsalita eh. Sabi ng pastor ng Pinoy, ayaw mo magtigil sa iyong pag-iyak kalabaw. Kaya pa problema. Kung ayaw mo tumigil sa pag-iyak mo kalabaw, gusto mo pagpapastorin kita. Tumigil sa pag-iyak mo. Bakit? Nalaman niya na ang buhay ng pastor. Kunento na nung gusto niya umiyak. Nung umiyak ng kalabaw, sinabi ng pastor, gusto mo papastorin kita. Alam mo na buhay mo. Gusto mo ba? Titigil ka o hindi? Titigil na. Magpastor eh. Ano? Ganun lang. Ano lang kalabaw? So makikita natin yung gawa para sa Panginoon. Yung gawa ng Panginoon ay hindi po basta-basta. Hindi po basta-basta. Ngunit kung ito'y tanggapin mo sa iyong bukal sa puso at sa kalooban at mahal mong Diyos, ito po ay magaan na magawa natin. Amen po ba? Kaya po nandito tayo ngayon sa panambahan ng Diyos, nandito tayo ngayon sa bulagan ng panambahan ng Diyos upang mapakinggan natin ang ating Diyos at yung mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Pasalamat tayo
Hindi tayo doon sa kwentong kalukuhan. Patigasan ng ulo. Alam niyo ba yun? Yung patigasan ng ulo. Alam niyo na siguro, hindi ko na ikwento. Pinoy din. Tayo pa rin ang Pinoy ang bida ko. Tinawag ng Amerikano, sino matigas ang ulo? Binasag yung ano. Basag. Tinawag ng Hapon. Sino matigas ang ulo? Binasag yung block. Tigas ng ulo. Napakatigas yung ulo. Tinawag yung Chinese. Binasag yung bakal. Basag yung bakal. Ulo. Tinawag ng Pilipino. Hindi lumapit. Ilang oras na saan ang Pilipino? Walang lumapit. Napakatigas ng ulo. Ayaw sumunod. Amen? Amen. Amen na tayo. Hindi tayo ganun ngayon. Amen po ba? Amen ba? Hindi tayo ngayon ganun. Na matigas ng ulo sa Panginoon dahil nandito tayo. Amen. Sasambot tayo sa ating Panginoon. Well, I will share just a moment. Ang story ng ating Panginoon Jesucristo. Matagpuan po natin sa Gospel of Mark. At ito po yung the background of the Gospel of Mark. Hindi po natin madalas na babasa ito, na papakinggan, but this is the amazing story, the word of our Lord Jesus Christ. Na bago pa siya ipako, near the end of His life, before He went to the cross, nagkaroon na si Jesus Christ ng, ng sidhi sa kanyang damdamin, dahil alam niya na mamamatay po siya sa krus ng Kalbaryo. But in that time, Jesus has one of the most exhilarating yung meron siyang joy and happiness in that time, in that moment. Na kahit alam niya na that siya'y mapako, mamatay sa krus, but that moment of time, nagkaroon siya ng happiness experiences. If you read in Mark chapter 9, verse 1 to 8, maganda po ang nagiging kwento dyan ating Panginoon Jesucristo. He has this learning spiritual experience any person has ever had. And immediately after this, Jesus honored John the Baptist, the courage, the diligence, and faithfulness. Basahin niyo po sa Mark chapter 9, verse 9 to 13. Karugtong po ng istorya ito ng mag-ama. Yung anak niya na sinaniban ng masamang espiritu. Sino po nakita rito sinaniban ng masamang espiritu? Wala po ba nasaniban sa atin ng Halloween? Nung Halloween po ay talaga namang katakot-takot na mga picture sa ating Facebook na mayroong mga mukha ng may profile eh. May kasister tayo na mukha na lumuwag yan. Sabi ko, patay na. Anong nangyari nito? Lumuwag yung mata. Dumami yung dila. Naging vampira. Hala, sabi ko, ito pala talaga ang Halloween. At yan po. And then, immediately, all the crowd, when they saw him, they were greatly amazed and ran up to him and greeted him. Nakita lang din ng Jesucristo, ay lumapit sila at binati ang ating Panginoong Jesucristo. And one of the scribes asked, what question you with him? Sa Mark chapter 9, verse 15 and verse 16. Yan po. And he asked them, what are you arguing about with them? Verse 17, and one of the multitude, and someone of the crowd answered him, Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. Sinaniban po ng masamang espiritu yung anak ng isang taong ito nandoon sa crowd. At moment tayo, napakarami pong tao, at noong panahon yan, gumagawa ng maraming himala po ang ating Panginoong Jesucristo. Then that time, Jesus Christ had all this power na kaya niyang mag-cast ng mga masamang espiritu. Alam niyo po yung mga may masamang espiritu, ito po yung malalakas na mga tao. May nakita ko akong sinaniban ng masamang espiritu, malakas po ito at ginagapos. At hindi lamang malakas at ginagapos, ang sinaniban ng masamang espiritu, bumubula ang bibig. At nag-iiba ang boses. Wait, kahapon po araw ng mga patay, wala mo kayong narinig ng mga boses? Iba boses. Kasi sa atin sa Pilipinas, pag araw po ng patay, sineselebrate po talaga natin yun, di ba? Sa inyo, di ba? Nililinis yung mga putut. At siyempre, inaalala natin yung mga sa buhay. Wala po masama roon. Huwag lang nating sambahin yung mga mahal natin sa buhay. At pag nilinis mo yung putut at sambahin mo na. Sambahin, hindi po gano'n. Inaalala natin, meron po tayong araw ng mga patay, November 1, kahapon po, di ba? Araw ng mga patay, inaalala natin yung mga kamag-anak natin
na namatay po sila. At nalala ko pag sa Pilipinas, pag araw ng mga patay, ang buong church po sa amin, pumupunta po kami sa sementeryo. Hindi dahil maglinis ng mga puntod. Hindi dahil maglinis ng ano magagawin doon, manguha ng mga hinanda doon sa puntod. Nagawa niyo ba yan? Kumuha ng mga kandila at ibinenta yung kandila doon at kumita. Nung bata tayo, ganun ang ginawa natin. Dahil sa puntod, maraming kandila, amen? At marami kang dadating sa sementeryo, at kayong mga nandoon, pag nandoon yung kandila, wala nang bantay, kukunin yun. Malaki pa. Malaki at bibenta mo ngayon doon. At kung mayroong mga tirang pagkain, kukunin yun. Nalasan ko rin yan sa hirap ng buhay namin. Pero noon yun, hindi pa kami masyadong pero sabi ko ngayon iba na. Ang ginawa po namin sa sementeryo, pag November 1, nagsusulwaining po kami doon sa sementeryo. At napakagandang pangyayari din po ito dahil kaharap na nila yung kanilang andun na, sa puntod sila. Sa kanilang mahal sa buhay. Pwede mo nang i-relate doon. Kapatid, lahat tayo pupunta dyan sa puntod na yan. Kung mamatay na tayo dyan sa puntod na yan, handa ka na bang pumunta sa langit? Titingnan niya yung patay na kanyang kamag-anak. Oo nga, no? Gaano ba ako kahanda pag ako rin mamatay sa katulad niya? So, marilate din po natin yung story natin dito. Patuloy po tayo. At sinabi na verse 18, and whatsoever, and someone from the crowd answered him, Teacher, I brought my son to you, for he is spirit. He has a spirit that makes him mute. And verse 18, and whenever it seizes him, it throws him down. Yung masamang espiritu na nakasalim sa batang ito, kung sananiban ang batang ito, talaga namang matindi ang dadanasin ng batang ito. Siya po'y mangingisay, it throws him down, ito po'y magbibigay ng kuwan sa kanya, matatapon yung bata o matutumba yung bata dahil sa pagsalim ng bad spirit sa kanya. And he foams and grinds his teeth. Niningas po, naggangalit ang kanyang mga ngipin sa tuwing sumasalib na ang masamang spirito sa batang ito. And his teeth and become rigid. So I asked the disciple to cast it out and they were not able. Sabi niya, yung mga disipulo po ninyo, sinabi ko na paalisin yung mga bad spirit sa bata, ngunit hindi kaya po ng inyong mga apostles. And then Jesus answered them, O faithless generation, sabi ni Jesus Christ, how long I be with you? How long and I to bear with you? Bring him to me. And they brought the boy to Jesus Christ. And the spirit slew him. Immediately it convinced the boy. It convulsed the boy. And he fell on the ground and rolled about foaming at his mouth. Nung nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo, ang batang ito'y natumba at sinaniban itong batang ito na tumba, bumubula ang kanyang bibig. May papakita po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapaalis ng masamang espiritu sa batang ito. Makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang paalisin ang masamang espiritu at susunod sa kanya ang masamang espiritu. And then, Jesus asked his father, how long does this been happening to him? And he said, from childhood, Panginoon. Sabi ng ama, mula ng pagkabata, ganito na po ang nangyayari sa kanya. Sinaniban na po siya parati ng bad spirit. And then, it has opened, cast him into the fire. Napakakaawa po ng bata. Kapag sinaniban po itong bata, kahit may apoy, matutumba na lang siya basta doon sa apoy. And into the water. Kapag sinaniban yung bata, nasa tubig, mapupunta siya sa tubig. Kaya, nung naalala ko ito, sabi ko, parang ganito rin yung anak ko. Hindi man sinaniban ko yung anak ko, pero ang anak ko ay epileptic. Kapag inatake ng kanyang epileptic, walang oras kahit saan, kahit kailan, pag-atakihin siya, nanginginig na lang basta, naglalak yung mga niya, yung jaw. At ang delikado daw pag naipit yung dila. Kaya kawawa po yung anak namin. Pagka inatake siya, nagdudugo yung dila niya. Pero inaalay ko yung sarili ko kasi pag magpadala ako bilang pastor, lagi kong sabihin, hindi ito ang dahilan talaga. Pag nakita ko yung bata, natutuwa na lang ako. Dito yung gusto mo sige, magiging kalakasan ko to. Pero pag makita niya anak yung mangingisay na,
mahirap ipaliwanag yung mga ganong sitwasyon. Hawak mo sa kamay, maninisa yung bata. Tapos titirik ang mata, kakagatin yung dila niya. Kahit anong buka mo pala sa dila ng yung epileptic. Hirap, hindi mabubuksan. Yung bibig. Kaya pala pag nakagat yung dila ng epileptic, lalo na pag malaki na, napuputol yung dila nila sa lakas. At ang delikado, pag kalaw talaga hindi mamamatay. May namamatay pagka inatake ng epileptic. So bilang ama, talagang masakit sa amin yun. Bilang magulang. Pero ako pinagpapasalamat sa Diyos sa mga panahong ito, hindi na inatake yung anak mo. Amen. Lord, maging tapat naman ako sa iyo eh. Ikaw naman ang gagawa sa lahat ng mga pangyayari. At kung nakarelate po ako dito sa istorya ng mga amang ito. Kasi, kung hindi mahal ng ama yung anak niya, hindi niya dadali kay Jesus. Amen? Hindi siya magtiwala kay Jesus Christ na magkaroon siya ng belief na yung anak niya ito ay gagaling. Wala siyang pananampalataya kung hindi niya mahal yung anak niya. Ngunit, alam ko lahat ng magulang, tayo mga magulang, maraming magulang dito, mahal natin po ang anak natin. Amen? So, ganyan po ang nangyari. Dinala niya ang bata doon kay Jesus Christ sa pagmamahal niya at gusto niya na maalis yung masamang espiritu na mayroon sa batang ito. At dahil sa kanyang pananampalataya, tinulungan naman siya ng ating Panginoon. And sabi niya, yung bata na ito ay napupunta doon sa apoy, sa may tubig. But if you can do anything, Jesus Christ, have compassion on us. Sabi ng Ama, Galing sa Kristo. Kung may magagawa ka, maawa ka po sa amin. Have compassion on us and help us. Sabi ng Ama, tulungan niyo po kami, maawa ka, aming Panginoon Jesus. So makikita natin dito ang isang kwento ng Ama at isang anak. And Jesus said unto him, if you can, all things are possible. If you have your belief in Jesus Christ, lahat ng bagay ay walang imposible sa ating Diyos. Amen. Iwala mo kayo? Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Sabi niya, all things are possible for one who believes. Doon sa nanampalataya, walang imposible. This time we were talking about the relation of the Father and His Son. That situation, is worse. But sometimes the situation will get worse to become better. Naunawaan niyo po ba ako? Sometimes, may mga sitwasyon talaga na malala. May mga sitwasyon po talaga na mahirap mong isipin kung bakit ito nangyari. May mga sitwasyon na mahirap mong tanggapin sa iyong buhay. May mga sitwasyon na maaaring wala man kayo, meron ako, wala kayo, meron kayo, wala ako. Gulo-gulo na tayo. Na mahirap nating tanggapin. Amen? Maaaring may mga trabaho sa inyo rito mga EPS na magandang trabaho ninyo. Wow, pasalamat kayo sa Diyos. Maaaring may mga EPS dito na hirap sa kanilang trabaho at hindi pa binabayaran ang kanilang mga sahod, hindi binabayaran ang kanilang mga overtime. Maaaring may mga EPS dito na lagi nagpapawisik ang kanilang amo. Salamat kayo sa Diyos. Ngunit may mga EPS dito na nahihirapan sa kanilang trabaho. Sumasakit ang tuhod, sumasakit ang kamay, sumasakit ang utak. Saka iisip kung paano magpaparelease. Amen? Nabubutas. Amen po ba? Amen. Salamat tayo. Dahil all things, sinabi ka kanina, sometimes things seems to get worse before they get better. Amen? May mga sitwasyon na malala mo na siya, bago siya magiging maganda. At ganyan po tayong mga tao. Hindi po naging maganda agad yung pamumuhay nating espiritual. Tama mo ba ako? Dumaan tayo sa malalang bagay sa mundo nito. Naging alipin tayo sa mundo nito. Bago natin nakilala ang Panginoon. At pasalamat tayo dahil may pagmamahal po ang Diyos sa ating buhay. May pagmamahal at may oportunidad at may biyaya at mayroon kang pagkakataon na lumapit sa Diyos at kilalanin ang Diyos at magkaroon ka ng pananampalataya sa ating Diyos. You cannot even understand sometimes the worst situation in your life. Ngunit alam ng Diyos yung nakabubuti sa atin. Amen. Alam ng Diyos yung nakabubuti sa aming mag-asawa. 5 years namin pinanalangin yung anak namin. Sabi, Lord, bigyan mo kami ng anak. Binigyan kami ng Panginoon.
But the worst thing, binigyan kami niya ng anak na hindi maayos. But the nice thing, inayos niya yung buhay namin. Amen. Nakarating kami sa Korea. Para tustusan yung anak namin. Ganun din kayo. Makarating kayo rito. Mapaganda yung buhay ng pamilya niyo. Dati, maaaring dumanas kayo ng mahirap na buhay. Amen? Maaaring dumanas ang bawat isa sa atin ng war situation. But now, we are getting better. Amen. That is the grace of God. Amen. That is God in our lives. So, ganun po ang ginawa natin po sa Kristo sa anak ng lalaking yun na lumapit sa Kanya. Nagkaroon ng pananampalataya yung Kanyang anak. And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse. Nung nangyari, parang namatay na yung bata. And the most of them said, he is dead. Nung paglapit kay Jesus Christ, yung bata, akala ng mga tao, itong batang ito ay parang patay na. Kasi kung pag-alis ng bad spirit, parang namatay na yung bata. Ang sabi ng mga tao, oh, he is dead. But Jesus, that time, tingnan po natin ha, ano pong ginawa ni Jesus? Okay, pinaalis niya yung bad spirit at yung bata ay nalugmok, yung bata ay parang namatay na. Parang patay na. But Jesus, in this moment, Jesus took him by his hand. Jesus took the hand of the boy. Ang magiging magandang sitwasyon ito, alam niyo, ang amang iyon nagre-represent kay God the Father. At ang boy na ito nagre-represent sa atin. Before we are dead. But Jesus Christ gave His hand unto us, and He lifted up. Amen. And the boy arose. Amen. Kaya tayo may pananampalataya ngayon, dahil may Diyos, may Panginoong Jesucristo tayo, na siyang bumuhay sa atin, na may amang nagmamahal sa atin, amang Diyos na nasa langit, na nagmamahal sa atin at ibinigay niya si Jesucristo na siyang pampalubag loob, na siyang nag-alis ng kasalanan sa mundong ito, na siyang nagkaroon ng, instrumento upang maligtas tayo, si Jesucristo yun. Jesus Christ took the hand of the boy and lifted the boy and he arose. Yung nakaraan, our past time, we are dead in the sight of God. But God gave Jesus Christ para maligtas po tayo. Amen po ba? Amen. Worse yung situation natin dito. Amen? Dati, sa mundong ito. Worse po yung situation natin. Tayo mga Christians ngayon. Noong nakaraang buhay natin. But God is the most kind, good God of all. Amen po ba? Amen. Why? Dahil hindi ka titingnan ng Diyos na ikaw'y makasalanan. Amen? Amen. Dahil hindi ipapakita ng Diyos sa'yo na ikaw ay ganyan ang kasalanan mo. But God will say, come unto me. Come, and I will give you rest. Even you are sinful, even you are sinners, God will not condemn your sin. Hindi sasabihin ng Diyos na ikaw, hindi ka pwede karapat-dapat sa akin dahil makasalanan ka. Ikaw yan ang kasalanan mo. Huwag ka pumunta sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Amen? Amen. Nais ang Diyos na ma-experience mo yung pag-ibig niya sa buhay mo. Hallelujah. In the past time, you have a war situation. In this present time, in this future time, you will have the better situation if you had Jesus in your life. Amen. Amen. If Praise you the Lord. have Jesus in your life, things will get better. Tandaan na po natin. Hindi lang kayamanan, hindi lang pananalapi. Ang napaka-importante. Well, mahalagang magkaroon tayo ng pera, mahalagang mayroon pa ito. Napakahalaga ang pangalawang buhay natin doon Sa langit. sa langit. Amen? Amen. Praise the Lord. Sigurado dito mapunta ng langit. Amen. Parang nakalanganin. We will go to heaven. Raise your hand. We will go to heaven. Amen. Raise your hand. Surrender na tayo sa Panginoon yan. Two hands na yan eh. One hand is up. Gusto mo na. Dalawa, surrender na to ah. Surrender na, suko na po ako, Panginoon. So, tinulungan ng ating Panginoon yung unbelief, no? Yung unbelief ng Ama. So, sabi diyan, I believe, help my unbelief, sabi ng Ama. I believe in you, Jesus Christ. Tulungan mo po ang aking unbelief. And then Jesus Christ helped the unbelief of that father. Kasi meron pag-alilangan din naman yung mama kahit paano. Gagaling po kahit itong anak ko. Kaya Jesus' work was His mission, no?
yung gawa ni Diyos, yun po yung mission niya. Na gusto niya ipakita na siya makapangyarihan at gusto niya na manampalataya po lahat ng tao sa Kanya. Amen. Although hindi po tayo sinaniban ng masamang espiritu. Amen? Minsan lang, parang ang utak natin ay hindi maganda, parang sinaniban tayo ng masamang espiritu dahil sa problema na rin. Espiritu Pag ng makita alak. mo yung amo mo na parang na magalit na galit sa'yo, parang sasaniban ako ngayon. Ay, ito, amo na to. Hindi naman tayo ngayon ganun. Amen? May realidad na kapag inutusan tayo at pinagalitan at medyo nasaktan at namura, masaktan talaga tayo. Amen? Pero ang kagandahan nito, alam niyo mga kapatid, meron tayong Panginoong Hesus. Nasabi niya, magpakumbaba lang kayo na katulad ng ating Panginoong Hesus, na kahit siya'y minura, na kahit siya'y inalimura, na kahit siya'y pinagsabihan ng masama, na kahit siya'y sinaktan, na kahit siya'y namatay sa krus at pinako. May ganti pa si Hesus? Walang ganti si Hesus. Nagpakumbaba si Hesus at sinunod niya ang Diyos. Kaya napakahirap kung tagapin na sabihin mo, pag sinampal ka sa iyong kabilang Bigay mo ang kapanan. pisngi, ibigay mo rin yung kabilang pisngi. Okay po ba kayo? Sino po mag-represent dito? Nagsampalig. Sampalig ko yung kabilang pisngi. Sampalan po tayo. Okay, pag sinampal ka sa kabila, pasampal ka pa. Pag sunod na sampal, lagyan mo ng bakal may tulis. Sampal. Sasampal pa yan. So that is the mission of Jesus Christ, to love each other, and to show His love unto us. Mission po ng ating Panginoon sa Kristo. And Jesus' work is rescuing the lost and the broken people. Dahil tayo lahat makasalanan, tayo naligaw. Hindi naman naligaw na ikaw ay napunta rito sa Dumurit at sinabi, naligaw ako sa Dumundri. Naligaw ako doon sa Seoul. At ikwento ko lang po, naranasan namin with Sister Rina and Brad Ray, pumunta po kami sa Everland. Naligaw kami ni Brad Berto. Wala po dito sa Brad Berto, no? Yun po, pinaka-nakakatakot na sitwasyon sa buhay namin ni Brad Berto. Bahay ko yung mga kasama namin. Naalala ko lang. Tumatakbo sila, mabilis yung train, ang bilis eh. Kami naman ng Berto, parang sila pa rin mga Bisaya eh. Ganda rin yung maayos yun eh. Hindi siyempre, nahuli kami. O, pali-pali, bilis na, bilis. Eh, di magbilis kami, nandun sila sa gate eh, sa pinto eh. So, nung panahon na yun, naiwan kami sa tren. Sabi ni Berto, bye. Patay ta. Patay daw kami. Hindi tayo mamamatay. Hindi na patay. Sabi niya, hindi. Maligaw na tayo. Wala tayong mapa. Wala tayong mapa. Nakalimutan namin magdala ng mapa eh. Diba? Ang hirap tayo sumakay ng subway kung walang mapa. Yung subway map, kung wala ka noon. Sabi ko, bye, talagang ano na bye. Maligaw na tayo nito. Hindi na tayo makapalik sa paparunan natin. Nauna na sila sumakay sa tren. Nasaraduhan kami ng tren. Hindi kami nakaabot. Eh, sabi ko, naligaw. Wala kaming subway map. Wala pa ako cellphone noon na ano, yung subway, Navigation. Navigation. Hindi ko pa talaga alam kasi bago-bago pa lang din nga. Bago din eh. Sabi ko ba, sige lang, sakay na lang tayo ng tren ito. Pagsakay namin sa tren, sabi niya, bay, maligaw na talaga tayo. Hindi ba, may mapa ba? May mapa. Nakita namin yung mapa. At si Berto talaga lungkot na lungkot. Maligaw na tayo, bay. Hindi pa nilagay na ng pastor ako eh. Ano lang. Hindi ba, tayo maligaw ba? Panginoon naman tayo, kabayan tayo, tinan mo lang. Panginoon tayo. Tinignan ko yung mapa. Sabi ko, ito yung mapa. Yung mapa. Kung saan tayo tali ng mapang yan, doon tayo. But the God is good. Hindi ko pa rin niligaw ng Panginoon. Hindi kami niligaw. Kasi doon sa pangalawang istasyon natin sa Serena, nandun na kayo nag-aabang. Yung mukha ko talaga nandun sa ano, nandun sa pinto. Hindi ako nagpauna. Tapos pinto talaga ako para pag makita ko sila. Ayun na sila. Papa na tayo ba eh. Nakakatakot yung mga gano'n. Hindi ba nga nakiligaw? Kami ni Brother Henry, bagong-bago pa lang kami. Sumakay kami sa bus number 10. Bro, uwi na tayo. Bus number 10 to eh. Problema, naligaw po kami. Ang sinakyan namin sa kabilang kalsada. Sa takot, si Brother Henry. Pare, patay tayo. Naligaw tayo. Panginoon naman tayo, ihatin pa rin tayo nito. Yung agency, nagagalit na sa amin. Marami maintindihan. Dumaan na kami na kahit saan sa lugar, paikot-ikot.
dumundri dito bro. Iba na to. Maglupalong na napuntahan natin. Naligaw tayo. Naligaw na tayo. Eh, bago-bago kami Brad Henry. Brad Henry, yayayatin. No? Pero sabi ko, Panginoon, ibalik pa rin tayo dito. Sabi, Panginoon naman tayo. Hindi naman kami nagbaliktad ng damit namin ng mga sapatos. Wala kami binaliktad. Bago baliktad ang nangyari. Yung bus number 10 pala, iikot lang pala yun. Ikot lang. Babalik lang pala siya. Hindi kami bumaba. Yan na, bahala kami. Ewan ko nagalit yung drivers, pamasahin namin, basta hindi kami bumaba. Ang gusto nakita namin, parang ito na yun ah. Parang ito na yung gumtune na to. Okay, balik na tayo. Nung panahon yun, tinandaan na namin. Taan ng bus kung saan na to. Parang kami mga buhay-buhay pala. Parang hindi mo alam, sabi mo lang, number 10, you ride the bus number 10 and you will go to Dumuri. Yung pala, pag sa kabilang kasada kayo, bus number 10, di ba yung dadaanan? Malayo. We are lost. But this is the good news. Even though we are lost, but still, Jesus Christ's work will rescue us when we are lost. Amen. In our life, we are lost, we are sinners. We are broken people. We are broken people. But God will fix our life. And He will completely fix it. Amen. If you have Jesus in your life. Amen. That's why Luke chapter 19 verse 10. Sabi lang, Jesus come to the lost people. Luke 19:10. He will save sinners. He will seek sinners. Hahanapin tayo ng Diyos. Kahit saan man tayo mapunta, hahanapin tayo ng Diyos. Hindi ibabakbak, hindi isusulsul ng Diyos ang mga kasalanan mo. Nais ng Diyos, maramdaman mo ito sa ngayon niya. Hawakan ka niya, ibibigay ng Diyos. Yun ang nais ng Diyos. So that is the word of God. Jesus' word is helping the believers to believe in Him. Do you believe in Jesus Christ? Amen. How many percent? 100%. 100. 5%? 10%? 50-50. 101%. Maganda. Natin 110%. Jesus' word is helping the believers to believe. Sabi niya sa magkaroon ka ng pananampalataya at walang imposible sa Diyos. Amen. Luke 1:37. For God, nothing is impossible. That is the word of God that said, nothing is impossible. So that is so. Nothing is impossible to God. And all things is possible to God if you believe in God. So that is the word of Jesus Christ, helping believers to believe. And Jesus' word is, He pray, He will preach, and He will love. Although wala po si Jesus Christ dito, but Jesus Christ continue to pray unto us, and continue to preaching unto us, and continue to loving unto us. That is Jesus Christ. No? Sabi niya, Philippians chapter 1 verse 6, and I am certain, sabi ni Pablo, ako po sure na sure that God, who began the good work within you, will continue His work. Amen? Yun po ang work natin, Panginoon, until it's finally finished on the day when Jesus Christ will return. Sure po si Pablo na ang Diyos na siyang nagbago, na siyang nagbigay ng biyaya, na siyang mabuti sa atin, na siyang gumagawa sa buhay natin. Tatapusin ng Diyos yung kanyang ginawa niya sa buhay natin. If you have belief in Jesus Christ, the promise of God, He will do His work until it's finally finished on the day when Christ Jesus return. Isa lang, kung magtiwala ka sa Diyos, hindi ka papabayaan ng ating Diyos hanggang sa katapusan ng iyong buhay. That is the work of God. Number 2, He prayed. My dear children, 1 John chapter 2, verse 1 to 2, I write this to you so that you will not sin, but if anybody does sin, we have an advocate with the Father, that is Jesus Christ. Jesus Christ will continue to pray to our Father. He is our advocate. He is our representative. Although we are sinner, Jesus Christ died for our sins, and now He is in heaven. Siya nag-represent atin doon sa ating Ama. Amen. Gawain po ng ating Panginoon sa Kristo. He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for our sins, but the sins of the whole world. Amen. Siya po ang nagtubos sa mga kasalanan natin. Ang pangalawa, He preached until today. Matthew 20:20, teaching them to be saying, whatsoever I commanded you and lo, I am
with you always. That is the promise of Jesus. Even unto the end of the world. Amen. Hanggang may hininga tayo. Hanggang sa katapusan ng mundong ito. Kasama natin ang Diyos. Amen. And with the promise of Jesus Christ, when I go to heaven, I will give the comforter. And that is the Holy Spirit. Do you feel the presence of the Holy Spirit in your heart? Naramdaman niyo ba ang banal na Espiritu sa inyong puso? Na mag-usap ang Diyos sa inyo. Sabi ng Diyos, magkaroon lang tayo ng pananampalataya sa Kanya. Lahat ng bagay ay magiging posible. If it's impossible, but it's possible. Jesus still love you today. Jesus still love you today. Who you are, what do you do? Jesus still loves you. Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Mahal po tayo natin, Panginoon sa Diyos. Ano man ang pinagdaanan natin, ano man ang mga bagay na nahihirapan tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Because greater love has no man than this, that He gave His life for His friend. Wala na pong matinding pag-ibig na magagawa ang isang tao na ibigay mo ang buhay mo sa iyong kaibigan. Wala na pong nakagawa na mayroong kaibigan na ibinigay niyo kanyang buhay. Mamatay siya sa krus para sa kaibigan niya, upang maligtas ang kaibigan niya. Tanging si Jesucristo lamang po ang makakagawanan. Amen. At napakadakila ng pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Huwag po natin kalimutan, si Jesucristo ay hindi tumitigil na ibigin tayo. Amen. Thank you, Lord. Si Kristo ay mananatiling nakatayo, nakasama mo. Sa pananampalataya, maging matatag po ang bawat isa sa atin. Huwag tayo susuko. Amen? Sabihin mo nga siyang katabi, huwag tayo susuko, kapatid. Huwag tayo susuko, kapatid. Ano ang problema mo? Ano ba ang problema mo? Maging matatag ka, kapatid. Amen? Amen. The Lord, maging matatag pa kayo? Amen. Maging masaya kayo, dahil may Panginoon na kayo. At aantayin ninyo ang langit. Antayin ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi tayo po tayo lahat. Masaya ba kayo sa umagang ito? Amen. Feel natin that there is God, that there is joy in the presence of God. Joy in the presence of God. This morning, I want to challenge you na mas lalo pa ninyong